Yun mga kababayan, ito yung problema ni Daddy Frankie. Kaya nagpunta ako, nakipasundo ngayon si nanay. Pero ang problema mga kababayan, nawawala si Perjoy at saka si nanay. Hindi namin alam kung nasaan sila. Kaya bumili kami ng, masaya ako dahil may nagbigay ng cellphone, bumili kami ngayon para mabilis na makontak si nanay. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako titigil hanggat di ko mahahanap si nanay. Although yun lang pinakamahirap gumalaw kasi nga bawal kami sa loob ng ospital. Limited yung galaw natin dyan. Unang-una kasi hindi na po natin kamag-anak si Perjoy. Pero ang hiling ko lang naman sana kasi in-explain naman namin na kami ang tumutulong. Kahit yung info lang kung nandyan sa loob or what. Pero yung tulong may abot natin. Kasi kawawa naman eh. Kung wala nga tumulong kay Perjoy, nandyan nga lang siya pakalat-kalat sa lansangan. Kawawa yun. Pero sige, tawagan natin yung yung dating tinatawagan. Kasi sinabi ko kay nanay mga kababayan, tawagan niya ako. Hindi sumasagot. Kailan siya dumating dyan? Kahapon lang sa ilang bahay, nakita ko namin pumunta ko sa pista ng tindahan namin. Pumasyal ko sa mama ko. Puti naman kasi hinahanap namin siya dito kaya pala hindi namin siya mahanap. Pinauwi na pala siya. Hindi niya kasama si Perjoy Hindi, siya lang daw kung mag-isa eh. sa ospital. Iniwan niya ko yung nawanak niya ko dyan sa hospital. Okay. Pinalay na lang Salamat sa uwi Panginoon. ng Batangas. Paano? Buti nakauwi siya mag-isa. Hindi nga ako tinawagan. Sabi ko kay nanay, ano naman mangyari? Tawagan niya ako. Nandito kami ngayon sa ospital. Pinapahanap ko si nanay kasi may mga ibibigay kami sa kanya. Ngayon pala, nandyan na. Salamat naman. Pero gusto namin malaman kung ano nangyari kay Perjoy. Gusto namin makausap si nanay. Wala ba siyang cellphone number? Wala ako eh. Text ko na lang yung nanay ko. Gawa lang ako sa uwi doon eh. Salamat sir, pasensya na sa bala. Akala ko ano nangyari. Akala ko nawawala na akala ko nawawala na si Perjoy tsaka si nanay kasi ayaw magbigay ng info ang ospital. Pero at least nalaman namin ngayon na nandyan na pala. Kahapon lang dumating dyan. Oo, rin lang ako hapon. Paano kaya to? 2 araw din siya nag-stay. 2 araw siya nag-stay dito. Ako po sa aming tindahan. Mahirap bang hanapin yung barangay nila? Dagatan mo lang. Madali lang ako makakita. Kasi ito nga may ibibigay kami kay Nanay Amy. Pupunta na ako eh. Kaya na ako. Pupunta kami dyan. Ang layo eh. Oo. Pero sige, hindi ko alam, itatry namin ng makakaya namin para maipaabot namin tong para sa kanya. Kasi may binili kaming cellphone, may nabigay ng cellphone para sa kanya. Para anytime na kukontak namin siya. Sayang hindi namin siya inabot dito. Ayaw ko yun ang babalik ko diyan. Kaya nga eh. Baka meron matatawagan na mas malapit dun kay nanay. Ma'am, sir, pwedeng paki-message mo si mama mo. Gusto namin makausap si Nanay Amy kung paanong gagawin namin dito sa cellphone na para sa kanya. Okay, i-forward mo yung number ko or i-forward mo yung number nila ngayon para matawagan ko. Okay. Ano lang ako yung number na lang ng nanay ko. Baka na doon sa amin si nanay ha. Salamat ng marami. Sige sir, salamat ng marami. Bali, paki-forward ngayon para tatawagan ko sila right after. Maraming salamat sir. God bless po. Kayo ba yung isa ka ba sir sa kasama doon sa nung hinatid sila sa ambulance? Ako yun. Salamat. Yung nagpa-picture ako sa inyo. Okay. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo kilala pero big thanks talaga sa inyong mga pag-assist kay nanay ha. Salamat.
Salamat. Okay po, maghihintay ako sir. Salamat. Sige po. Thank you. Sige. Sana katabi lang nung nanay niya yung si ate niya. Kalapit lang, nakahinga. Ang hirap, sakit sa dibdib mga kababayan. Oh. Yung tumutulong ka na, tapos hindi fair ang batas ng Pilipinas. Eh. Yung mga mahihirap, lalong pinapahirapan. Simple lang naman, no? Sabihin na nga, umuwi na. No, Pinauwi na, na-admit na. Di ba? Kasi alam naman nila, kilala naman nila tayo, na tayo yung nagdala, tayo sa Maklulo. Napanood naman nila lahat ang ginagawa natin. Pero maganda dyan, si Pearl Joy na-admit. Oo. Para magamat siya. Oo. Pero bigay lang naman. Ganun pala yun, no? Ganun pala dito sa although hindi ko alam mga kababayan, yung rules and regulation dito, at least ngayon, alam na natin na kung sakasakaling isa sa mga kasamaan ko may bumigay, wag naman. Medyo O, diba? Ngayon lang, first time kasi namin mga kababayan magdala ng pasyente sa mga hindi nakakaalam o ngayon nyo rin din siguro malalaman, no? Na pag may pasyente pala tayo dito sa Mandaluyong, yun, pag na-admit na, naipasok na sa loob yung pasyente, wala nang bantay. Labas na bantay. Tatawagan ka talaga kung kailangan. If ever kailangan ka. Oo. Tsaka ka lang pupunta. Tatawagin ka na pag magaling na yung Or may bibili mga gamot yung sa yun ang rules nila siguro. okay. Kaya mahigpit din talaga. Okay, so we respect. Pero parang napakasakit din fucking although ganun siguro talaga yung mga ganung pasyente. Wala tayo sa posisyon. So ayan mga kababayan, abangan nyo po. Tatawagan natin si Nanay Amy. Abangan nyo po. Mintay lang natin yung message. Pero wait lang. Walang signal. Wala signal sila. Attended. So, kailangan siguro. Out of coverage eh. Walang Try natin ulit. Bakit kaya? local. Walang signal. Walang signal yan. Wala signal. Sige, order na kasi hindi pala ako ito kumain. Kaya Oo nga. Oo, bahala ka kung ano pagka. Kaya pala. Tayo lang pala ang kumain, kaya nagutom na yung isa. Tawagan ko ito man. Hello sir, hindi ko makontak yung number na pinorward mo eh. Baka yan na po tayo ipakalupad po sa cellphone po. Ganun. Malayo ka ba dun sa kanila sir? Wala ako, nagtatrabaho ko siya ako. Ay, nasa trabaho. Sige, sige. Okay, pasensya ka na. Nabala kita. Mamaya na lang po. Sige, sige. Salamat. Okay. Text na lang ako sa inyo pag at bahay na po.
Okay po. Thank you, thank you. Paano kaya to, mga kababayan? Bibigay kay nanay ito, ang layo ni nanay. Batangas, babalik na naman. Oo. Titignan natin kung kakayanin ng driver, mga kababayan. Kakain lang muna, maglalunch na. 12:30 na po. Ayan, nagre-ring. Nanay yan. Hindi sumasagot. Hello ma'am, magandang morning. Ay, hapon na pala. Ma'am, si Daddy Frankie to. Si Daddy Frankie po. Okay po, sir. Nandito kasi kami sa sa ospital. Hinanap namin si Nanay Amy. Eh wala na pala. Nandyan na daw. Sabi ng anak nyo. Nakuha ko yung number niyo sa anak nyo. Pwede ba makausap si Nanay Amy? Opo. Nandyan po ba siya ngayon? Nasa bahay po nila. Malayo po ba? Hindi marami po kasi po. Pwede ba makisuyo, ma'am? Makausap siya? Opo. Thank you. Hindi, puntahan po namin ngayon, sir. Ilang minutes po? Sige, maghihintay ako. Hindi po ba naman po kami, nagkay mo na ako po natawag. Ano yun? Tatawag na po ko ulit? Opo. Sige, sige. Mga ilang minutes, ma'am? Ay, 5 5 minutes. Sige po. Salamat. Tayin natin. After 5 minutes, tawag tayo ulit. Ayan, makakausap na natin si Nanay Amy. Kung ano yung mga nangyari. At kung kailan kaya ang balik niya. Para maibigay natin yung cellphone para sa kanya. Para anytime sa kanya na tayo tatawag, mga kapatid. At saka para mabilis nyo rin makontak kasi may mga kamag-anak galing ibang bansa o mga relative na gustong kumustahin si Nanay Amy at si Per para direct po na makausap nila ang kanilang mga kamag-anak, no? Gusto rin namin, mga kababayan, na gawan ng GCash number si Nanay Amy kung okay ba sa kanila para yung mga gustong tumulong kay Per is direct na makarating sa kanila. Pero syempre, pag-isipan natin maigi, kausapin natin si Nanay Amy. Alam ko kaya naman niya, pero syempre hindi na rin nakakausap kasi iiwas natin sa mga scammer kasi pag ganito mahirap na. Kailangan pag-isipan natin kung okay lang ba nagawa tayo ng GCash number ni Nanay Amy tapos i-public ko, i-post ko para yung mga gustong tumulong is direct na sa kanila, no? Pero kailangan gawan ko muna ng parang na itong bigay ng Team Rise Above na cellphone. Tapos may 2,000 pa pala dito na binigay ng isa natin ng kababayan na nandito lang din sa Pilipinas. Sabi niya sa akin kasi, bahala na ako kung saan ko gagamitin yung 2,000. Pero naisip ko na si Per Joy Dumar ang pinaka nangailangan ng tulong ngayon. Kasi sa kanya ko na rin ibibigay itong 2,000 tsaka cellphone. So, after 5 minutes, mga babaeng, tawag tayo ulit kung anong magiging usapan namin. Abangan niyo po. A few moments later. Yes, ma'am. Andyan na po. Sorry. Hello, Nay. Good afternoon. Hello, Nay. Hello. Nay Amy. Bakit wala? Hello? Nay, lumabas ka. Mukhang choppy dyan sa area mo. Hello? 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 Kanina yung sa kausap ng luwanag kay nanay nawawala. Salap siguro water. Hello, Nay.
Opo, okay na po. Nanggaling kami rito sa ospital, hinahanap ka po namin. Ay, nag-worry kami. Akala namin nawawala na kayong mag-ina. So, tapos, nag-try kami tumawag dyan. Yun, nalaman. Nalaman namin, nandiyan ka na pala. Opo. Pinauwi ka na po nila? Walang? Tatawagan na lang ako ng Mga ilang araw bago ka tawagan kanila pag okay na si Per. Okay naman kung ganun. Akala ko na paano na kayo kasi nagpunta ako dito na padalhan ka sana namin ng pagkain mo tsaka mga kakailanganin mo. Pinakamaganda na mag-meet na lang tayo ulit para maibigay namin tong mga pinapaabot sa'yo. Wait lang po. Sige. Magtitext ako ulit, Nay, ha? At kunin mo tong number ko, ha? Nay, pwede ba i-text mo sa akin ang complete address mo? I-text mo sa lugar, sa ngayon, complete address mo? Oo po. Ha? Okay, Nay. Sige po. Salamat.